Nako, Tatay Digong o PRRD, makakauwi na. No, ito no joke to Bakit? Saan mo naman papapuntahin si Tatay Digong kung sakaling buwagin na ang ICC? Saan mo naman papapuntahin si Tatay Digong? Di walang iba kundi sa jurisdiction ng Pilipinas. 'Di ba? At walang nasasabing batas sa anumang ICC nga pag sila ay napauwi, ay ikukulong sa Pilipinas. Kasi nagkasala si PRRD sa dahig. Di ba yan ang palabas nyo? Hindi ko dito sinasabing pauwi sa Tatay Digong I mean, ang sasabi natin dito, kung talagang nabuwag na ang ICC, sure talaga na makakauwi si Tatay Digong. At ito na nga yung ni Harry Roque. At ito ni laging siya sabi ni Harry Roque, no? Ganito mangyayari niyan. Nararamdaman nila pauwi na si Tatay Digong. May possible na kasuhan nila sa Tatay Digong dito. Invento nila ng kaso dito para pag uwi ni Tatay Digong, makukulong sa Pilipinas. Yan. Tandaan nyo ito sinabi ko mangyayari to. Anong date ngayon? July. Mangyayari to. Dahil mabubuwag ang ICC sa plano ni US Trump na talagang bubuwagin to. Bakit? Nagsalita na po si Marco Rubio, secretary ng US. Tandaan niyo, mabigat yan. Halos pangalawa yan. No? Nagsalita na po tungkol dito sa nangyayari sa ICC. At ang maganda niyan, nahariri dito sa Pilipinas si Marco Rubio nang sabihin niya ito. Tinawag ng mga ob-ob at mga tanga itong mga ICC. At dito, mga kasama, pahiya, sinoplak si BBM. Bakit? Nandito ka sa bansa, nagsalita Wala man sinabi sa harapan ni BBM, oy, eto ganito ICC, ayoko sa inyo Huwag niyong tangkilikin ng ICC Pero nung in-interview dito sa media, hindi binalita to. Pero Net25 binalita, Binalita ng Net25 pero iba ayaw ibalita. Bakit? Kahihiyan sa kanila to. Kasi dito habang nandito si Marco Rubio na secretary, dito siya in-interview ng mga reporter at sinabi niya tungkol sa ICC ganito kaob-ob. Mamaya maano nyo, no? Pero dito mo tayo kay Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, sa mga followers ko sa Facebook, eto na, ang matagal ko nang sinasabi. Nagkatotoo na, manifesting makakauwi na Tatay Digong. Siyempre, siya nagsabi. Ako hinala ko makakauwi si Tatay Digong. Wala na mga isang buwan. Makakauwi si Tatay Digong. Tandaan nyo to. Bakit? Bubuwagin talaga ito ng US. Gumagawa sila ng mga paraan para buwagin na to. No? Nagpayag ng mga pagdaasa si dating presidential spokesperson Harry Roque na makakauwi ng Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod ng anunsyo ng Venezuela desisyon nitong umalis na sa International Court. Desisyon lang po ng Venezuela na umalis na po sa ICC. Ito po tignan natin. Ito po, ayan sabi pa nito, lumalaban pa to. Marcos Jr. admin tumanggi sa panawagan ng US sa katalikuran ng ICC. Sige, okay lang yan. Damdamin nyo yan. Walang problema dyan. Huwag nyo nang pauwi. Huwag na kayo. Sige na, mahalin nyo na ICC. Yakapin nyo na ang ICC. No? Walang problema kahit ayaw nyo kumalas. No? Walang problema dyan. Choice nyo yan. Freedom mo yan. Nasa demokrasya tayong bansa ng Pilipinas. Pero bubuwagin ng ICC. Mga ugok-ugok. Pag binuwag ang ICC, walang lalagakan si Duterte. Walang batas sa ICC. Kapag nilagak mo si Duterte na binuwag ang ICC, illegal detention yan. Di ba? Bakit? Walang jurisdiction na pag binuwag mo ang ICC, ay mapupunta sa kulungan ng Netherlands. Yan ay automatic sa inyo nagkasala, sa inyo panindigan. Wala nga, burado na nga Yan ang aking teorya. At sa palagay ko, makakauwi ng Pilipinas na walang kaso. Maliban na lang kung gawa ng kaso dito. Sabagay, si Senator Rodante Marcoleta ginawa ng kaso nila no? Ito, Venezuela formal nang kumala sa ICC. Bunting kalaban, ano ba ibig sabihin pag formal nang kumala sa mga bansa? Humihina na. Alam ba ikaw, may sponsor sa'yo sa tindahan mo. Kumalas na yun mga yon. Sa tingin mo, may dahilan ka para magpatuloy? Wala na. Bakit? Isa-isa na kumakalas sa'yo yung bansa Ano kasi raulo mo kapatuloy ka, wala nang tumatangkilik sa'yo at wala nang sumusuporta sa'yo, papatuloy ka? Kaya ba nilang pasahuran sarili nila? Hindi. Pag kumalas pa ang Japan dito, kakakampi ng Amerika at Japan, di ba? Alam ko. Wala na, finish na. Bagsak na kayo nito. At talaga mapapauwi na si Tatay Digong. At wawasakin ng dito, bubuwagin na ng Amerika yung ICC dahil
Kalokohan. Ang tawag ni Marco Rubio dyan, mga baliw. Eto, pakinggan nyo sa Net25. Pero bago yan, pakinggan mo natin kung ano yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa sa pagtaas ng dolyar at sa mga nangyayari ngayon. Pakinggan nyo po. Corruption sa kanya po ikalimang State of the Nation address. Hindi pwedeng hindi talakayin ng Pangulo kasi doon nagsimula yung mahiya naman kayo, no? Ano, tsaka pagka hindi niya tinalaka yun, edi lalo siyang mababaon dyan. Abagal, Sabi, no? bakit iniwasan mo yung paksa na yun? Oo. Kaya Kaya pinagtatakpan ka ba? Parang ganun eh. dapat kumbaga nasa report card niya dapat yun, no? Hindi, tsaka After 1 year. Yun ang ano mo, yun ang headline mo. Oo. Kumbaga sa ano, yun ang pinaka-main focus ng statement mo. At saka ang tao, hihintayin din yun, no? Oh, sabi niya, Meron daw ano eh, siya mismo nagsalita. meron ba? Oo. Sige nga po, pakinggan natin ang pahiwatig. Ito ay pahiwatig pa lamang ng Pangulo, ha? Pakinggan natin. Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, because of course you want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last Sona? Abangan ang susunod na kampanya. Susurprise. Ano susurprise namin sa iyo? Di ba? Yung mga media, yung iba, binabalita, puro baha sa Davao. Sa Davao, sinisisi nila si Baste sa babaha. Bakit? Si Baste ba may hawak ng budget para hindi magbaha doon? Di ba? Siya ba may insertion? Mayor ba may insertion? Sige nga. Ganito lang kasimple dyan eh. Kung si Pulong may hawak na insertion, sisihin nyo si Pulong. Ba tayo nyo imbestigahan? Baka pala sa Davao eh. Hindi kaya ang nangyayari sa Davao pangkaraniwang baha? Ha? Kahit na may ghost project at talagang binha talaga at masasabi mong kalamidad. Hindi katulad nyo, dating hindi binabaha kahit malakas ang ulan, ngayon, konting hina naman ng ulan, binabaha, kaya ibig sabihin, may ghost project at nakikita talaga na patunayan may ghost project. Magkaiba yon. Handaan nyo yan. Yung Davao, hindi naman talaga binabaha, pero binaha kasi nga malakas ang ulan. Dito sa Pilipinas, hindi naman siya binabaha dati, pero binaha na ngayon kahit mahina ang ulan. Magkaiba yon. Ibig sabihin dito, may kalokohan na ginawa. Sa Davao, walang kalokohan. Kasi kung may kalokohan, imbestigahan nyo na. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Kulang kayo. Hindi sa research. Kumpleto kayo sa research, alam ko. Sa puro chismis nga lang. Kulang kayo sa abilidad na mag-isip ng tama. Di ba? Yun pala, abangan ang susunod na kabanata. Ano ha? Yan po ang sinabi ng Pangulong Bongbong sa mga mamamahayag. At sinabi po ng Pangulo na ilalahad sa kanyang SONA ang mga hakbang ng administrasyon mula noong kanyang talumpati noong nakarang taon, kabilang po ang tugon nito sa epektong tumitindi ng tensyon sa gitnang silangan. Yan, mababanggit din po yan. Ano ha? At sisiguraduhin naman niya na malalaman ng mga tao ang lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan para malagpasan daw po ang tinatawag niyang napakahirap na panahon Dahil sa kasaysayan ng bansa. may dahil yan eh. Ha? Sinabi ng Pangulong Marcos Yan. na patuloy pa rin niyang binabago at sinisinsin na rin kanyang talumpati. Kulang yung statement. Oo, wala. Babasahin mo nga yung pinakamahirap na kasaysayan. Saan yun? Yung binasa mo. Ginawa daw po ng Yan. pamahalaan para malagpasan ang tinatawag niyang napakahirap na panahon sa kasaysayan ng bansa. Ang karugtong niyan dahil sa external mga pangyayari sa labas. External threat. Dahil sa external Yun nga, yung gitnang silangan. Yung problema sa ekonomiya ng rehiyon. Yun. Di ba? Yung Oo. pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ganun ba? Yes. Hindi, pero... Kasi napakinggan ko ng buo yan eh. Ganun? Hindi, pero yung mga katabing bansa, Pagtaas ng petrolyo sa mga langis, yung pagtaas ng kuryente, ba't tahimik kayo? Ito mga to, no? Kung ano yung pinakakailangan ng tao na magsalita kayo, doon kayo tahimik, no? Nakapagdududa eh. No? Nakapagdududa. natin kahit na may problema sa sa daigdig, hindi naman sila nahilahod ng gusto. Kaya nga. Di ba? Kasi na magiging batayan mo di ba? Mm-hmm. Yung mga katabing bansa natin na halos para sa kalagayan natin. Tayo, bagsak ang ekonomiya, di ba? Oho. At eto pa, Jen, ha? Nako. Alam mo ba,
kung magkano na ang dolyar ngayon. Ayan, ako, maganda yan. Oho. Kasi meron ako na itabi dito eh. Mayaman ka na ngayon. Meron akong dolyar sa bulsa, Nelson. Eto na. Oh. Alam mo ba na bumagsak na naman sa record low? All-time record. Akala nyo mataas yan? Natutuwa yung iba na nagpapalit ng dollar galing ibang bansa. Pero malaking epekto sa ekonomiya natin yan. Tandaan nyo yan. Yung mga binibili natin lang is dolyar. Tandaan nyo yan. No? Talagang kawawa tayo pag mataas ang dolyar. Baka iba na natutuwa dyan. Kayo lang yun. Pero yung mga natural, ordinaryong Pilipino, na napakarami milyon, nahihirapan. So ba ito o record Galing, no? Mataas ang dolyar, mataas ang kuryente, mataas ang baha, mataas ang grocery, mataas ang bilihin, lahat mataas, no? Hindi kaya sa pagmamataas nila yan, kaya mataas lahat, no? Kaya bagsak ang ekonomiya. ay low ang piso, Oh. ang dolyar, Ang high ang dollar. ang dollar. Oh. Ang peso, low. Oh. Yan. 61.75. Pero, kasi meron tayong i-search. Nagsara, 61.7. Pero parang di pa tayo maabot ng 62? Hindi pa. Di pa ba? Oh. Pero ngayon, yung real time, madali na naman yun kukunin mo. 61.86 na, real time. Ganon. Ang alam ko, umabot tayo ng 862. Ang alam ko, umabot tayo 62. Oh, ibig sabihin, hindi pa baba, pataas. Pagdating ng December yan, tataas pa yan. Baka umabot tayo ng 67. Totoo. Oh. Ay, ano pa kakainin natin? Pataas pa. Oo. Sa black market yan, papasok ng mga yan, 62 yan. Yun nga sa nung nakaraan, 62 na ang palitan, 63. Tama. Ganon? At saka pagka sa bangko, magpapapalit ka, hindi ka bibigyan ng 61 na yan. Yes. So, 63 yan. depende sa buying at saka selling. Kung ikaw ang bibili. Kung Oo. ikaw bibili. Oo. 63 ka nila bibili. Pero kung ikaw ang babayaran. mag-sell, ay susundin nila yung Mm-mm. yung actual price. Baka mas mababa pa ng konti. Yes. Ano ha? Ang problema, yung mga all-time record high na yan, o Oo. record low, ngayon 2026 lang nangyari lahat. May Yun na nga. 18, 2026, 61.75. Mm. Ngayon, 61.75 na naman. Oho. At habang tumatakbo ang programa natin, 61.86 na. External threat yan. External. External threat na yan. Problema sa pandaigdigan yan, Nelson. Aha. Oho. Ayun nga, ang problema natin. Nako. Oo. Mm. External. Well, kahit pa paano, ang may pakinabang na dyan, OFWs, Nelson. Mm. Kasi mababa man ang sweldo nila sa abroad, parang tumataas kasi tumataas ang balor. Pero ang problema mo lang dyan, yung pagbili mo naman ng mga kalakal, Oo. kahit na malaki ang hawak kong pera, Yes. malaki din yung produkto, kaya mabilis ding mawala ang pera mo dyan. Mas malaki ang danyos kapag kamahal ang dolyar. Yes. Mas malaki ang danyos Mhm. kaysa sa benepisyo dahil yung Parang- pambayad natin. Parang Sa masarap utang, lang. sa utang na lang. Totoo. Oo. Parang masarap mo lang pakinggan kasi malaki ang value. Oo. Di ba? Eh, Pero pero- kapag ginastos mo kasi, Lalo din mas mahal malaki. din yung value na Mahal. binibili mo. Oo. Kaya parang value wala din yun. Correct. Wala. Oo. Lugi ka pa. Mm-mm. At ang malaking tama niyan, yung nasa export industry. Yan. Oo. Kasi talagang Tayo, puro export tayo eh. dolyar ang gagamitin mo. Kaya yari ka dyan. At yung pagbili mo naman Mm-mm. ng mga imported, gaya nung, lalo sa gatas, Nelson, ha? Mm. Kasi ang gatas, lahat ng raw materials natin, puro imported, Imported yan. lahat. Imported lahat. Ayun nga lang asin imported dyan eh. Bagay, tama ka. Oo. Wala namang bagay sa Pilipinas. Yung mga nabibili nyo sa mga grocery store, nakita nyo, ultimo mga mani, galing ibang bansa, di ba? Yung mga damit, okay. Yung madami. Madami galing sa ibang bansa, mga product. Sa tingin nyo, di tataas yung presyo nun? Pag tumaas yung taas ang tax nun, sino makikinabang sa tax? Pilipinas. Mga anak ko po, buraot, kurakot. Di kawawa tayo. Ginisa tayo ng 2 beses. Nagets nyo? Yan ang pagbagsak sa Pilipinas ngayon. Pinas na hindi na imported. Hindi alam ng mga vlogger ng bangag yan. Ang alam nila, batikusin lang ang mga Duterte. Pero yung paano, umunlad ang bansang ito na pag-uusapan, hindi nila pag-uusapan yan. Bagko, sinisisi nila sa mga Duterte. Imbis na gawa nila ng paraan, palagay natin, Duterte may kasalanan, no? Kahit hindi naman, malabo naman. Palagay na natin, isisisi nila sa mga Duterte, kahit napakalabo mangyari.
Ha? Tao lang ata sa atin. Hindi, imported nga, pati senador. Bakit ka? Totoo ka nga pala. Pati nga pala senador natin important na rin. Ay, nako. Ha? Eto, Si pakinggan nyo to sa ICC. Ha? Si Marco Rubio, secretary ni Trump ng US, nagsalita na. Ha? Dito, supalpal si BBM. Bakit? Dito lang. Supalpal siya dito. Bakit? Kasi una sa bansa natin, nagsalita si Marco Rubio ng interview. Tapos sasabihin ni Auntie Claire, hindi tayo kasama sa punishment o ng Amerika. Hindi ka kasama. At tapos harapan, hayagan si Bato, pinadadala natin doon. Hindi kayo nangingialam. Hindi totoo yan. Yeah? Dapat, ang Pilipinas, kung mahal mo, ha? Nagsalita na ibang lahat, napakaraming lahi. Dapat kayo din. Di ba? Kaya nga, bagong Pilipinas. Pag sinabing bagong Pilipinas, inspire ka na maging bago talaga ang lahat ng Pilipinas. Eh kaso paano naging bago? Sumusunod ka sa batas ng ICC. Ba't di kayo makatanggi? Bakit? Pa sa paghigante? Tanong ko lang. napalitaan mo ba? Ginagawa niyong Ang weapon? bigat ng pahayag ni US Secretary of State Mark Rubio? Kanino? Laban kanino? Aba, Sa flood control? Binanggit na yung flood control? Marco Rubio? kung tatagalugin daw po, Oh, kung ililiwas sa Tagalog ang Okay. kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Na? Oh. Habang siya nasa Pilipinas, Matindi Oh. yan. Oo. meron pa siyang dinagdag eh. Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag tinagalog. Pag tinagalog, ay gusto mo ba maring sa Ingles? At saka, gusto ko Oo. alamin kung sino tinutukoy niya. Dahil dito sa Pilipinas, Oo. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung Oo sino nga, yung, di ba? May mga pinagsasabihan silang Oo. pasakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At At sinabi niya ito, Nelson, Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. Ah, baka. Maraming PSU na bakit ka makalabas dyan? Ay, pero Oh, habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po, ibig sabihin press con ito. Press con. talagang Hindi nakuna ng video yan. makukunan. Tayo. Gusto mo, parinig ko sa'yo. Sige, sige, sige. Ito po, pakinggan niyo mabuti ang sinabi po ni US Secretary of State Mark Rubio. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right, nonetheless, to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the Lunatics, crazy. ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. Stupid organization. Ang sakit magsalita nito. Di ba? Nice one. Boss. Nice one, boss. Totoo naman eh. Di ba stupid yung ICC na yan? Ha? Wala. Doon yung kaso ng tao nangyari sa Pilipinas, kakasuhan mo sa inyo. Pakawalang yan nyo naman. Yung gasolin ng eroplano pinadala dito, pinakikilos nyo ahensya ng gobyerno sa amin? Pera namin pinakikilos dito? But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future, and we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thank you. Yun. Oo nga, Sa no? Pilipinas nangyari yan, interview na yan, ha? Hindi sa ibang bansa yan. Handaan nyo. Nakakaya. Soplak si ano dyan, si Junior dyan. Totoo. Yeah? Hindi to binabalita. Binalita to pero siguro hindi pinukusan. Net 25 lang ang nagbalita kasi alam niyo naman English. Sabi niya ni Senator sino ba sabi na kailangan sa impeachment court kailangan Tagalog na mas maintindihan ng tao. Ito kasi English eh. Aminin natin, ang English po hindi naman po basehan ng talino. Maraming Pilipino po talaga hindi nakakaintindi ng English. Ako isa na ako doon. Konti lang naiintindihan ko sa English. Konti, hindi ganun medyo gumukulot-kulot pa noo ko. Hindi ko naintindihan. Kaya mas maganda po, matagalog. Tinagalog ng Net 25. Yung iba di tinagalog eh. Kaya siguro, akala siguro ng iba, oo.
kailangan Tagalogin para mas maintindihan nakakarami. And crazy. Oo. Nelson, no? Ang sabi niya sa Oh. ICC, sa press conference dito sa Maynila, Mm. ito daw pong ICC ay stupid organization Oh. run by lunatics and crazies. Oh, kita mo na. Oh. Mga baliw. Ibig sabihin, Mga baliw at nagpapatakbo ng ICC. mga buwang. Kung ililipat po natin sa Tagalog. Ba't tayo nagpadala ng Pilipino doon para doon litisin mga Baliw. Sabi niya, pagpapatong ka sa baliw, baliw ka. Mas baliw ka. Mas baliw yung nagpadala doon eh. Sino nagpadala doon? Big Fish? Sino nagpadala doon sa ICC kay Pangulong Duterte? Ayaw nila sabihin kung sino. buong pala yung ICC daw nagpadala doon. ICC ang nag-utos. Pero sino nagpadala doon? Yan sasabi ko sa inyo. naglilitis doon. Ang tapang-tapang pa ng isa. Ang tapang ng isa, dating general. Sabi ba naman niya? Sa tatay niya, di ako natakot eh. Sa anak pa. Ang tapang, kala mo kung sino. Kaya mo nahuli si Tatay Digong. Unang-una, matanda na, hindi na sasama talaga yon. Pangalawa, kaya hinuli nyo kasi maraming gamit ang gobyerno. Power ng gobyerno ginamit. Hindi mo naman sa kapangyarihan mo. Okay sana kung nasa kapangyarihan mo kinuha mo. Halimbawa, nasa bundok. Si Bantag, nahuli mo. Mag-isa mong pinasok yung kabundukan. Hinuli mo. Yun, pwede yun. Pero kay Tatay Digong, hindi niya ako takot sa ama sa anak pa. Kayabangan yun, di ba? Paghahamon yun. Yung ba isang opisyal ng gobyerno, makikita mo ng ganong namumutawi sa kanyang bibig? Yung ba isang tao? Hindi tao pang ano yun eh. Di ba? Baka kung anong gawing hatol doon. Ayun ang nga. Baka ang gawing hatol doon, Oh. puro tin hanggang sa... Nako. Oh? Oh, yun ang sabi Ang niyo. tindi, oh. Tinawag nitong bobo at walang silbi na organisasyon ng ICC na pinamumunuan daw po ng mga taong buwang at baliw. At sinabi niya na walang jurisdiction daw po ang ICC sa mga Amerikano dahil hindi sumali ang Estados Unidos sa Rome Statute na ito. Di ba? At sa kabila, anya nito, iginigiit pa rin umano ng hukuman na may kapangyarihan itong usigi ng mga sundalo, opisyal at Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala po si U.S. Secretary of State Mark Rubio na mananagot ang ICC dahil sa patuloy nitong pagbabaliwala sa mga paulit-ulit na pagtutol ng Amerika. At sinabayan ang mga pahayag ni Rubio ng paghihigpit ng Washington sa hukuman sa pamamagitan daw po ng restriction sa visa, travel ban at mga sanctions laban sa mga tauhan po ng ICC at mga grupong kaugnay nito. Una na pong sinabi ni Rubio na nagsisikap ang Washington na buwagin. Nako, nagsisikap ang Washington na buwagin. Sa Trump. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At pag binuwag, ikaw ba naman, pag binuwag ka na, ikukulong pa si Tatay Digong doon. Common sense, uuwi na si Tatay Digong, malapit na. Malapit ng buwagin ng ICC sa kalokohan ng mga to. At 2 years na lang sila. At ang Big Fish malapit na mahuli. Ayan na, kumikilos na ang langit sa inyo. 'Di ba? Sige, apihin nyo lang. Apihin nyo lang ang mga reliyon sa Pilipinas. Apihin nyo lang ang KOJC. 'Di ba? Na pinangungunahan ni Pastor Kibuloy. Apihin nyo lang ang INC. Na ganyan ang magiging sukli sa inyo. Konti na lang, isa-isa na. Wala na sila, pabagsak na sila. Wala ka. Habang lumalakad ang panahon, nakikita natin resulta, hindi sa inyo kumakampi ang pagkakataon. ICC, isang hakbang na may malaking kahulugan sa Pilipinas matapos pong arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwagin nyo na. Ang tagal naman eh. Yun na nga. Huwagin nyo na. Mabigat yung mga pahayag na ito ni U.S. Secretary of State Mark Rubio. Pero nung siya pala humarap sa Pangulong Bongbong, mukhang hindi nila napag-usapan itong puntong ito. Mukhang hindi nga napag-usapan. Hindi nila kasi, alam naman natin. Hindi kasi bastos ang US para pag-usapan yan dyan. Common sense, leader ka ng bansa, dapat ikaw mag-open. Di ba? Kaso ayaw i-open, syempre gusto nila ICC. Di ba? Common sense, matalino ang US, hindi bastos ang US. Yan ay magagalang. Hindi niya i-open yan sa isang bansa. Pagamat ang Pilipinas
ay matagal na pong umalis dyan sa Rome Statute na ito, aminin man natin o hindi, ay patuloy po ang pakikipagtulungan ng Pilipinas. Totoo. Oo. Ang katunayan, Oo. naroon po ngayon sa Dahig, sa ICC, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod dyan, Jen, ha? Oho. Nandun na yung Pangulo, di ba? Oo. Dating Pangulong Duterte. Oho. Hanggang ngayon, anong katunayan na hanggang ngayon ay nakikipag-cooperate pa tayo sa ICC? Nako, Si Senador Bato, hindi ko makalantad-lantad kasi inaaresto ninyo. Gamit ipinatutupad ang natin. warrant ng ICC. Oo, tapos sabi nyo, kumalas na kayo. Niloloko nyo sa bayan ng Pilipino. Kumalas na daw sila. No? Kumalas na daw. Sana itong balitang ito sa D25 makarating kay President Donald Trump. Para makita nila na niloloko tayo ng mga nakaupo sa atin. Yes. Sapagkat sa anumang korte ng Pilipinas, wala po siyang warrant. Wala. Walang warrant Wala. po, Senador Bato de la Rosa. Oo. Ang warrant na hawak daw ng mga otoridad ay warrant na galing po sa ICC. Na nasa cellphone yata. Paano ngayon ito? Ano ngayon ang indirectly, ano ngayon ang mensahe nito sa mga opisyalis ng pamahalaan? Ibig sabihin, nakikipag-coordinate tayo at nakikipagtulungan sa mga baliw dyan. Sa mga lunatics and Oo, crazy. lunatic Totoo crazy. yun. Oo, Hindi ba? tama. At sabihin ni Senador Bato, ba't akong susuko? Nagpaparesto sa akin mga baliw. Di ba? Oo. Mga baliw talaga. Ay, pagkat yung hatawin ako sa ulo niya. Di ba? Oh, O kung hindi totoo yan, papikusin nyo si Secretary Rubio. yan. Di ba? Oo. Tutulan nyo si Secretary Rubio. Andito sa Pilipinas dyan. Yan. Paano mo mga yun sasalungain? Isa-sanction kay ni Trump. Subukan nyo. Tahimik yung mga tahimik sila eh. Tahimik sila eh. Salamat sa iyo. Salamat po kay President Donald Trump. Maraming salamat po sa iyo. Kami po ay mga Pilipino, saludo po kami sa iyo. Dahil po nakikita namin na yung panawagan yun talagang totoo. Mabilis na nangyayari. Make America Great Again. Yan po gusto namin mangyari talaga. No, mahal po namin ang Amerika. Kasi bakit? Kasi una-una marami mga Pilipino din doon sa Amerika. Nag-migrate na iba OFW. Diba? At yung tulong ng Amerika sa atin na hindi nila na-appreciate. Hindi na-appreciate nila, no? Kasi wala silang pakisama. Yung mga Pilipino dito. Secretary Rubio. Hindi mo bisita. pwede basta Tsaka una, makapangyarihan Ayun, tao yan. Sumunod sa presidente ng Amerika US Secretary of State na yan, pare ko. State policy nila. Yes. Yung sabi, patakaran na nila na buwagin ng ICC. Oho. Yan ang kanilang planong gawin. Oho. At mabigat po yun, natawagin ng isang organisasyon na isang stupid organization. Totoo naman. Oo, mabigat yun. Lalo pa ngayon, ipinangangalandakan nila sa buong mundo na sila ay may karapatang hukuman, Oo. litisin ang mga leader ng mga bansa. At tapos hindi Diba? naman nila citizen. Oo. Oo, di ba? Parang datingan nila, kami ang susundin nyo kasi ICC kami. Parang ganun ang ano nila eh. At mismo ang Diba? Amerika ngayon na nagpapatunay na kapag ka ikaw ay nagpailalim sa ICC, sinusuko mo yung sovereignty mo. Yan, totoo ka. Yun talaga yun. Common sense naman eh. Sinusuko mo soberenya mo. Kaya sa Pilipinas, sinuko nila ang soberenya, pinabayaan tayo sa baha at sa flood control scam. Tandaan nyo. Ang sama ng ginawa ng mga mga Lucifer Diba? na to. Oo. Na yan naman yung matagal na nating stand sa palatuntunan ito. Wala pa yung statement ni Donald Trump. Oo. Sinabi na natin na isinuko mo yung kapwa Pilipino para hukuman ng mga dayuhan, sinuko mo yung kalayaan natin. Di ba? Sinabi ni Senator Marcoleta yan eh. Diba? Soberenya ang sinusuko natin. Hindi lahing Pilipino. Kahit gaano kasama si Duterte, dito dapat litisin yan. Dahil dito nagkasala sa mga Pilipino na agrabyado niya mga Pilipino. Dito siya dapat litisin. Hindi, sa dahig. Gusto niya pahirapan yung mga Duterte. At kapag dinalo nila Sara doon bilang pamilya, mahal niya tatay niya, sasabihin si Sara, pag-alagala daw. Wala daw ibang ginawa yung pamilya, nasa dahig na. Siyempre, tatay nila doon eh. Pinakulong nyo eh. Tapos yung dalawin, sabihin nyo, puro puta sa dahig. Tindi na mga to, no? Sasama na mga ugali. Tapos pag may nawalang vlogger, sasabihin nyo, pitatawa na, masama ugali ng tatawa. Kayo nagtatawa kasi yung buhay pa, pitatawanan nyo na si Pangulong Duterte.
Buhay pa, pinatawanan nyo na. Sino yung soberenya natin? Yun ang suma total nun. Oo. Kahit paano sabihin natin dyan. Kaya masaklap pa, Jen. Sinuko mo na yung sovereignty natin sa dayuhan ng mga baliw. Di ba yun ang masaklap? Masakit yun. Oo. Masakit. Lunatics. Oo. Sabi ni Secretary Marco Rubio. Oo. Yun ang matindi dyan. Ay, ang problema dyan, pagka ganito, pagka ikaw ay naniwala at napailalim sa isang baliw, anong tawag sa'yo? Abay, di mas baliw ka pa sa baliw. Hindi ba? Oo naman. Yun po Diba? yan. Kaya, ewan ko kung hindi tayo napapahiya sa mga statement na yan ni Secretary Rubio. Di ba? Yung mga nakikipagtulungan sa ICC. Sabi ko sa'yo, indirectly, lalo yun, sinabi pa niya sa Pilipinas. Habang sila sa Lalo na nasa Pilipinas. Diba? Parang sinasampal yan, di ba? Oo. Parang, Kasi kung wala sang ibig sabihin doon, baka tanongin sa'yo, okay, hindi ko muna sagutin yan. Nasa Pilipinas tayo. Di ba? Sa ibang araw na siguro, pare ko. Hindi, harap-harapan. Siguro, hindi lang niya tumabanggit sa presidente bilang paggalang. Yun, tama yun. Pero binanggit niya sa harap ng mga mamamahayag na yan nga, ginawa nga pong balita. Tama. Oo. Yan. Kasi hindi humayaalis niya. Halimbawa, ikaw ay Pag uwi ni Tatay Digong dito, naka-red carpet. Totoo yan. Welcome hero, naka-red carpet. Imagine niyo, may eroplano, may maraming tao, andun lahat ng mga tao, naka-red carpet si Tatay Digong, kakaway-kaway. Tapos biglang lalakas si Sara, boom! Wala nang makakalaban. Ngayon, si Pangulong Duterte, kung sinong itaas ang kamay, for Vice President, Senator Randy Marcoleta, iboboto lahat yun. Talong-talo na kayo, kaya nagmamadali ng mainam. Ang isang nagmamadali, wala akong alam, kundi si Satanas. Kasi alam ni Satanas, malapit na siyang parusahan. Kaya sila, nagmamadali kasi malapit na silang hatulan. foreign correspondent dyan. Totoo. Susulat mo yung balitang yan. Hindi Hindi mo timeline. hindi mo maiaalis na ilagay sa story mo yung pagtulong ng Pilipinas sa ICC. Ayun. Hindi ba? Kasi Yan yun ang ang yung deadline mo gulo dyan, Manila, Philippines. Oo. Di ba? Tapos Oo. background mo, Oo. recently ICC, the Philippines brought former President Oo. Rodrigo Duterte to the ICC. Lalo pa nga, Nelson, ang katotohanan, mukhang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lang ang nakakulong sa ICC. Wala na atang iba eh. Ayun nga. Di ba? Oo, kasi yung isang yatang may kaso doon, pinawalang sala na. Ayun. Oo. Kaya kapag ka nawala si Digong sa ICC, wala na. wala nang wala nang personality ang ICC. Ayun nga. Di ba? Oo. Oo. So naniniwala na ako na maraming baliw sa Pilipinas. Hindi ba? Oo. Naka. Sabi ni Secretary Rubio eh. Oo. Oo. Masakit man, Nelson, wala eh. Oo. minsan ang katotohanan ay medyo masakit na tanggapin. Pero yan po ang katotohanan. Malapit At dapat na tayong manalo. Okay, mag-alala mga kababayan. Gising tayo sa katotohanan na yan. Yes. Hanggang kailan? Lalo ngayon, may pinag-aaralan pa tayo, babalik tayo dyan. Oo. Di ba? Inaaral na ngayon kung Gusto paano tayo yata yan babalik sa Rome Statute. ni na Congressman De Lima, di ba? Yung grupo na sila yung nagsusulong, bumalik tayo dyan eh. Oo. Di bumalik kayo. Kayo na lang, bumalik. Kayo na lang. Kayo na lang para sanction kayo ni Trump. Yun na lang. Kung bumalik kayo sa isang stupid organization na pinatatakbo ng mga lunatics. Yan ang masaklap. Pinakamabuti, batiin na lamang na. Okay, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman na naman. At isang makabuluhang talakayan ng aking hinatid sa inyo at pinagserbisyo sa inyo. No? At talagang kitang-kita na malinaw na po na pag nabuwag ICC, si Tatay Digong sa wakas makakauwi na. Hindi to haka-haka. Totoon mangyayari to. Hindi to tsorya palagay lang. Pag nawasak ang ICC, kaso talagang gagawin na. Wawasakin na, isipin mo, matindi gali talaga. Isipin mo, in-interview si Marco Rubio na sekretary ng US sa Pilipinas. Sinabi niya pa talaga dito sa Pilipinas. Hindi, kung matalino kang Pilipino, alam mo ba't niya sa Pilipinas sinabi yon habang nandito siya. Ibig sabihin, yung mensahe na yon para sa Pilipinas. Kaya supalpal sila yung mga mahihina dyan. No? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.